Lumuhod ka at dilaan mo ang sapatos ko. Paumanhin po, Ginoong Bise Presidente. Patawarin ninyo sana ako kahit minsan lang. Sa malamig at basang sahig na dinidiligan ng ulan, isinantabi ng isang ama ang kanyang dangal para sa kanyang pamilya. Nagmakaawa siya ng maraming ulit sa isang bata at mapagmataas na binata. Ngunit ang isinukli lang ay isang mapanuksong ngiti at malupit na sipa. Habang pinapanood ko ang tagpong iyon, lalo kong ipinabaon sa bulsa ang aking insignia ng pulisya ng NBI. Simula ngayon, hindi na ako pulis. Ako ay isang galit na miyembro ng pamilya na hahatol sa lalaking iyon. Wala siyang kaalaman. Ang babaeng manugang ng tagalinis na kanyang niyurakan ay isang inspektor ng pambansang kawanihan ng pagsisiyasat, NBI, na tinatawag na ang buwitre sa loob ng hanay ng mga kriminal. Hapon noon at umuulan ng malakas. Ang lobby ng Dambana Holdings na matatagpuan sa gitna ng distrito ng negosyo sa Makati City ay lumiwanag ng higit sa karaniwan dahil sa mga ilaw na nagniningning sa sahig na marmol. Ngunit sa isang sulok ng lobby, si Mang Roberto, isang contractual na tagalinis, ay nakaluhod at nagpupunas. Bakit ba ganito ang panahon? Walang katapusan ang pagpupunas simula pa kaninang umaga, bulong ni Mang Berto habang inuunat ang kanyang likod. Sa edad na lampas 60, parang mapuputol ang kanyang gulugod sa ganitong trabaho, ngunit tahimik lang siyang kumikilos nang walang reklamo. Ngayon ay may mahalagang VIP event, kaya kailangan niya talagang maging mas maingat. Berto! Pakisiguro ulit na tuyo ang sahig malapit sa pinto. Sigaw ng hepe ng seguridad. Opo, sir. Sige po. Nagmamadaling tumakbo si Mang Berto patungo sa pinto. Patuloy na umaagos ang tubig ulan sa sahig na marmol sa tapat ng pintong umiikot. Muling lumuhod si Mang Berto at nagsimulang magpunas. Sa sandaling iyon, sa kabilang bahagi ng pintong umiikot, pumasok sa lobby si Isabel Isa Reyes. Inililigpit ang kanyang payong. Wala siya sa trabaho ngayon. Naghanda si Isa ng mga paboritong ulam ng kanyang biyenan at inilagay sa isang bag ng tanghalian. Siguradong magugulat si tatay. Ngumiti si Isa nang magisa habang mahigpit na hawak ang handle ng bag. Alam niyang nagtatrabaho ng palihim ang kanyang biyenan dahil ayaw nitong maging pabigat sa kanilang mag-asawa. Gusto niyang personal na ibigay ang masarap na pagkain at palakasin ang loob nito. Paglabas sa pintong umiikot, iginala ni Isa ang tingin sa loob ng lobby. Sumikip ang kanyang dibdib sa pag-akala na nasa malawak na espasyo ang kanyang tatay. Samantala, nagpupunas pa rin si Mang Berto malapit sa pasukan. Sa likuran niya, may narinig siyang mabilis na yabag. Umalis ka. Tabi, pagtingala ni Mang Berto, nakita niya ang isang nakasuot ng Amerikana na nasa gitnang edad, mabilis na naglalakad kasama ang dalawang aide. Ito si Marco Del Mundo, ang vice-presidente ng Dambana Holdings. Nagmamadaling tumabi si Mang Berto, ngunit nadulas siya sa basang sahig at ang kanyang basahan ay tumalsik patungo sa sapatos ni Marco. Anong kabastusan yan? Singhal ni Marco, nagbitiw ng masamang salita at marahas na itinulak ang balikat ni Mang Berto. Napaupo si Mang Berto sa sahig. Paumanhin po. Paumanhin po. Nagmamadaling tumayo si Mang Berto at yumukod. Sapat na ba ang paumanhin? Sino ang nagpapasok ng matandang tulad nito para maglinis sa lobby ng kumpanya? Tiningnan ni Marco ang kanyang sapatos. May maliit na patak ng tubig ang tumalsik sa gilid ng sapatos niyang napakintab. Linisin mo agad. Opo, lilinisin ko po agad. Itinaas ni Mang Berto ang basahang hawak niya upang punasan ang sapatos ni Marco. Gamit ang basahan, tumawa si Marco. Dilaan mo. Linisin mo gamit ang dila mo. Po? Nanlaki ang mata ni Mang Berto. Bingi ka ba? Sabi ko. Dilaan mo. Ang boses ni Marco ay malamig at mariin. Nagsimulang lumingon ang mga tao sa paligid. Sir Vice Presidente, iyan ay. Ano ang iyan ay masyado? Nagkamali ka, kaya tumalsik ang tubig sa sapatos ko, hindi ba? Tumingin ni Marco kay Mang Berto habang nakakrus ang braso. Lumuhod ka! Nanginginig ang labi ni Mang Berto. Nasa bahay ang kanyang anak na lalaki na natanggal sa trabaho at wala pa ring mahanap. Ang suweldo lang ng kanyang manugang na inspektor ang bumubuhay sa kanila. Hindi siya pwedeng matanggal dito. Unti-unting lumuhod si Mang Berto. Tama, mabuti. Mahirap maghanap ng trabaho kapag tumatanda, hindi ba?
Ngumisi ng nakakadiri si Marco. Sa sandaling iyon, tatay. Isang sigaw na parang hiyaw ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang dulo ng lobby galing kay Isa, ang kanyang manugang. Nakita ni Isa ang kanyang biyenan, na nakaluhod sa harap ng isang binata sa gitna ng maraming tao. Namutla ang mukha ni Isa. Nahulog ang bag ng tanghalian na hawak niya. Hindi ka pa ba kikilos? Bilisan mo. Dinakma ni Marco ang buhok ni Mang Berto. Dilaan mo na. Wala na akong oras. Paumanhin po. Paumanhin po. Nangingilid ang luha ni Mang Berto habang nakayuko. Wag na. Wala nang silbi ang pagmamakaawa mo. Hinawakan ni Marco ang kwelyo ni Mang Berto at marahas na itinayo. Tapos ka na ngayon. Naintindihan mo? Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Pak! Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong labi. Tiyempo ang sampal ni Marco. Sa pisngi ni Mang Berto. Bumagsak si Mang Berto sa sahig. Ha ha ha! Humagalpak sa tawa si Marco at ang kanyang mga aide. Sa sandaling iyon, nawalan ng ulirat si Isa at dinakma ang pulso ni Marco. Sino ka ha? Sigaw ni Marco. Sa halip na sumagot, inikot ni Isa ang braso ni Marco. Pagkatapos, yumukod siya at binuhat ito sa kanyang likod. Aray! Umikot sa hangin ang katawan ni Marco. Ito ang perpektong pag-abato, takedown ni Isa. Bam! Bumagsak ang likod ni Marco sa sahig na marmol. Sumigaw siya habang gumugulong. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa braso at balakang. Sinubukan niyang bumangon. Ngunit bawat galaw ay nagdudulot ng matinding sakit. Tatay! Nagmadali si Isa kay Mang Berto at inalalayan. Namumula at maga ang pisngi ni Mang Berto. Ayos lang po kayo, tatay? Nang makita ni Mang Berto ang mukha ng kanyang manugang, hindi niya napigilan ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Ayos lang po, tatay. Ako na po ang bahala. Pinakalma ni Isa ang biyenan at unti-unting tumayo. Tiningnan niya si Marco na umuungol sa sahig. Arestado ka na, malamig na boses ni Isa. Sino ka ba ha? Alam mo ba kung sino ako? Unggol ni Marco habang nakahawak sa kanyang balakang. Huwag kang gumalaw! Pinindot ni Isa ang balikat ni Marco. Inaaresto ka dahil sa special physical injury at physical assault. May karapatan kang manahimik at kumuha ng tulong ng abogado. Tsk! Napakunot ang mukha ni Marco. Sir, Vice-Presidente. Nagmamadaling lumapit ang dalawang ade. Tanggalin niyo ang babaeng. Yan. Hinila ng mga aide ang braso ni Isa, ngunit hindi siya gumalaw. Huwag kayong makialam sa pagpapatupad ng batas ng NBI. Umalis kayo. Sa malamig at mariing boses ni Isa, umatras ang mga aide. Anong ginagawa niyo? Bilisan niyo. Galit na sigaw ni Marco. 3 bodyguard ng lobby ang mabilis na lumapit. Pinalibutan nila si Isa at lumapit na parang nagbabanta. Alisin ninyo ang kamay ninyo. Babala ito, sabi ni Isa. Miss, alam mo ba kung nasaan ka? Isang bodyguard ang naglagay ng kamay sa balikat ni Isa. Sa sandaling iyon, mabilis na kumilos ang kamay ni Isa, parang kidlat. Aray! Nabalian ng braso ang bodyguard at napaluhod. Itinulak siya ni Isa at humarap sa iba pang bodyguard. Gusto niyo bang maaresto rin? Sa tingin ni Isa, umatras ang mga bodyguard. Anong ginagawa niyo? Patayin niyo siya agad! Sigaw ni Marco habang nakahiga sa sahig. Nagmamadaling kinuha ng executive secretary ang kanyang telepono at tumawag. Hello, Attorney Cruz? May emergency. Kailangan niyo pong pumunta sa lobby agad. Maya-maya, isang sasakyan ng pulisya ang huminto sa pasukan. 4 na unipormadong pulis ang nagmamadaling pumasok. Anong nangyayari dito? Tanong ng hepe ng pulis. Sir, ang babaeng yan, inatake ang vice-presidente namin. Sigaw ng isang aide. Tiningnan ng hepe ang nakahandusay na si Marco at ang babaeng pumipigil sa kanya. Nang makita niya ang mukha ng babae, nanlaki ang kanyang mata. Ay, Inspector Reyes. Ma'am, tumango si Isa. Gulat na tumingin sa paligid ang hepe. Walang pulis ang hindi nakakakilala kay Isa, ang ace ng Special Investigation Unit ng NBI. Ma'am, anong nangyayari? Arestado siya dahil sa physical assault. Inatake niya ang biyenan ko. Itinuro ni Isa si Mang Berto. Opo. Nahihirapan ang hepe. Hepe, anong gagawin natin? Tanong ng isang pulis. Pakinggan muna natin ang 2 panig, hindi natapos ng hepe ang kanyang sinabi. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakasuot ng Amerikana ang pumasok sa lobby.
Ito si Attorney Leo Cruz, ang legal counsel ng Dambana Holdings. Hepe, lumapit si Attorney Cruz sa hepe. Tawagan niyo po. Inabot ni Attorney Cruz ang telepono. Kinabahan, inilapit ng hepe ang telepono sa kanyang tainga. Hello? Narinig niya ang matalas na boses sa kabilang linya. Anong ginagawa mo ha? Agad mong arestuhin ang babaeng umasalta kay VP Marco Del Mundo? Utos ko ito. Namutla ang mukha ng hepe. Chief? Pero NBI inspector po siya, si Isa Reyes. Alam ko. Kaya nga mas malaki ang problema, hindi ba? May pulis na nangangasar sa isang business executive? Arestuhin mo agad. Napatay ang tawag. Tulalang ibinalik ng hepe ang telepono kay Attorney Cruz. Ang mga kasama niyang pulis ay tila naunawaan ang sitwasyon at nanatiling tahimik. Ma'am, isang pulis ang unti-unting lumapit kay Isa. Paumanhin po. Ano? Tanong ni Isa. Inikot ng pulis ang braso ni Isa sa likuran. Clack! Isang malamig na posas ang umipit sa pulso ni Isa. Hoy! Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Isa. Utos po, ma'am. Paumanhin po, ma'am. Nagpupula ang mata ng mga pulis. Kuku, tumawa si Marco habang nakahiga pa rin sa sahig. Kita mo na? Ito ang mundo. Ang tulad mong gagong babae ay walang karapatang kalabanin ako. Itinuro ni Marco si Mang Berto na inaalalayan ng aide na tumayo. Ang matandang yan, fired na rin. At ang manugang na yan, magsasaya ako sa pagpapabulok sa kanya sa kulungan. Ginoong Vice Presidente. Hinawakan ni Mang Berto ang pantalon ni Marco. Maawa na po kayo. Walang kasalanan ang manugang ko. Ako ang may kasalanan. Nagmamakaawa si Mang Berto habang umiiyak. Umalis ka. Kadiri. Sinipa ni Marco si Mang Berto. Tatay. Nagpupumiglas si Isa, ngunit mahigpit siyang hawak ng mga pulis. Tara na, sabi ng hepe habang bumuntong hininga. Umalis si Isa, nakaposas, at inakay ng mga kasamahan palabas ng lobby. Napaupo si Mang Berto sa sahig at umiyak ng umiyak. Noong gabing iyon, umuwi si Isa. Pinalaya siya pagkatapos mabigyan ng suspension notice. Sa sala, nakaupo si Mang Berto sa sofa. Mas lalo pang maga ang pasa sa kanyang pisngi. Tatay. Nagdala si Isa ng first aid kit at umupo sa tabi ni Mang Berto. Isa. Pasensya na, sabi ni Mang Berto sa nanginginig na boses. Anong sinasabi niyo? Nilagyan ni Isa ng ointment ang pisngi ni Mang Berto. Dahil sa akin, nahadlangan ang iyong landas. Tumulo ang luha sa mata ni Isa. Tatay, kahit ang mga kasamahan ko, tinalikuran ako. Sa harap ng pera at kapangyarihan, walang katarungan. Kinuyom ni Isa ang kanyang kamao. Pero, tatay, babawi ako. Sigurado yan. Ang boses ni Isa ay may halong galit at determinasyon. Gabi bago ang pagdinig sa disiplina. Nakaupo si Isa sa sofa sa sala, nakatitig sa screen ng laptop. Naghahanap siya ng impormasyon tungkol kay Marco Del Mundo, ngunit nakaharang ang access niya sa internal police network. Walang access. Nang makita ni Isa ang mensahe sa screen, isinara niya ang laptop. Pambihira, sinabunutan ni Isa ang kanyang buhok. Sa kwarto, nakahiga si Mang Berto, hindi kumain. Unti-unting binuksan ni Isa ang pinto. Tatay, kumain po kayo ng hapunan. Walang sumagot. Nakabalabal si Mang Berto at hindi gumagalaw. Tatay, wag na. Ayos lang ako. Isara mo na ang pinto. Mahina ang boses ni Mang Berto. Pakiramdam ni Isa ay napupunit ang kanyang puso. Ang kanyang biyenan, na masigla ilang araw lang ang nakalipas, ay hindi na makapagsalita ng maayos. Kasalanan ko po, tatay. Sana nagtiis na lang ako. Hindi mo kasalanan. Gusto ko lang magpahinga muna. Tahimik na isinara ni Isa ang pinto. Bumalik siya sa sala at kinuha ang kanyang cellphone. Nag-search siya ng pangalan ni Marco Del Mundo, ngunit ang lumabas lang ay promotional materials ng Dambana Holdings. Siguradong mayroon yan, bulong ni Isa. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Walang ID nang tumatawag. May dumating na text message. Mayroon akong card para pabagsakin si Marco Del Mundo. Magkita tayo sa Central Park Bench, 11 p.m. ngayong gabi. Nanlaki ang mata ni Isa. Ano ito? Malaki ang posibilidad na trap ito. Ngunit wala nang pagpipilian si Isa. Kinuha niya ang collapsible baton sa drawer at inilagay sa bulsa. 11:00 ng gabi.
Tanging mga malabong ilaw ng poste ang umiilaw sa Central Park. Maingat na naglakad si Isa patungo sa bench. Nakaupo sa bench ang isang babae na nakatakip ang mukha ng cap at mask. "Sino ka?" tanong ni Isa. "Kayo po si Inspector Isa Reyes, tama po?" Nanginginig ang boses ng babae. "Sabihin mo muna kung sino ka." "Ako po si Elisa Perez, dating Executive Secretary ni VP Marco Del Mundo." Inalis ng babae ang kanyang cap. Nasa edad 30 siya, dating Executive Secretary. "Opo, 3 taon po akong nagtrabaho sa ilalim ni VP Marco Del Mundo." "Tapos?" nagtanong si Isa. "Tapos, gusto niya po akong paalisin sa pamamagitan ng paggawa ng false accusation na embezzlement." Pumiyok ang boses ni Elisa. "Gusto niya po akong patahimikin dahil masyado akong maraming alam." Yumuko si Elisa. "Nakita ko po ang video niyo nang ibagsak niyo si VP Marco sa lobby. Kung may lakas ng loob po kayong ganyan, baka po kayo ang makakabagsak kay Marco." Tinitigan ni Isa si Elisa. "Ano ang alam mo tungkol kay Marco Del Mundo?" "Marami po. Sobrang dami." Kinuha ni Elisa ang maliit na USB drive mula sa kanyang bag. "Nandito po lahat. May mga detalye po ng embezzlement ng pera ng kumpanya sa pamamagitan ng pekeng kumpanya, recordings ng transaksyon niya sa mga sindikato ng droga, at..." Huminga ng malalim si Elisa. "Nandito rin po ang list ng mga inupahan niya sa mga matataas na opisyal ng pulis, pati na ang general ng pambansang pulisya." "Ano?" Nanlaki ang mata ni Isa. "Pati po ang police chief na nag-utos na arestuhin kayo? Kasama rin po rito? Kung magkano ang tinanggap niya? At kailan?" Lahat po. Ibinigay ni Elisa ang USB kay Isa. Tinanggap ni Isa ang USB gamit ang nanginginig na kamay. "Totoo ba ito? Isinusugal ko po ang buhay ko." "Totoo po lahat yan. Ito po ay mga backup file na sinadya kong itago." "Bakit mo ito binibigay sa akin? Pwede mo namang ibigay sa ombudsman o sa media." "Inspektor, connected po sila lahat. Sobrang dami na po ng perang ipinunla ni Marco. Dapat po nating isipin na kalahati ng mga may kapangyarihan sa bansang ito ay tumanggap na ng suhol mula kay Marco." Halata ang desperasyon sa boses ni Elisa. "Kaya kailangan po nating umatake mula sa labas. Isang taong may personal na galit kay Marco. Tulad ninyo." Inilagay ni Isa ang USB sa kanyang bulsa. "Kailangan mo ba ng proteksyon?" "Ayos lang po ako. Magtatago na lang ako." Sa halip, hinawakan ni Elisa ang kamay ni Isa. "Huliin niyo po siya. Si Marco Del Mundo. Hindi niyo po alam kung gaano karaming buhay ang sinira ng lalaking yan." "Pangako ko." Tumango si Isa. Binalik ni Elisa ang kanyang cap at naglaho sa dilim. Pag-uwi ni Isa, agad siyang nagbukas ng laptop. Nang isaksak ang USB, maraming file ang lumabas sa screen. Ang lahat ng ito. Binuksan ni Isa ang mga file sunod-sunod. List ng pekeng kumpanya, records ng embezzlement, recordings ng drug transaction, list ng panunuhol. Lahat ay detalyado. General Manuel Corpuz, PNP Chief, P26, Piong Puntong. Hepe ng CIDG, Pilibang 4545. Nanginginig ang kamay ni Isa. Lahat ng taong nag-utos na arestuhin siya ay nandito. Hindi lang ito simpleng kaso ng assault. Kinuyom ni Isa ang kanyang kamao. Ito ay isang malaking kaso ng katiwalian sa kapangyarihan. Ngunit may problema. Paano niya ilalabas ang ebidensyang ito ng legal kung ang buong hanay ng pulisya ay kalaban niya? Imposible itong gawin ng mag-isa. Hinalungkat ni Isa ang kanyang desk drawer. Nakita niya ang isang maalikabok na calling card. Attorney Leo Cruz, isang human rights lawyer na tinulungan niya sa isang kaso, 1 taon na ang nakalipas. Kung sino man, siya na. Kinuha ni Isa ang telepono at nagdial. Matagal na tumunog ang ring. "Hello?" Narinig niya ang pamilyar na boses. "Attorney Cruz, ako po ito, si Inspector Isa Reyes. Kailangan ko po ng tulong niyo." Kinabukasan ng umaga, bumukas ang pinto ng law office na nasa 2 palapag ng isang lumang gusali. Umakyat si Isa sa hagdan at tiningnan ang sign na nakasulat, Attorney Leo Cruz Law Office. Kahit bakbak na ang pintura ng sign, ito ang tanging pag-asa ni Isa. "Inspektor!" Nagningning ang ngiti ni Attorney Leo Cruz nang lumabas siya. Si Leo, nasa edad 30 pa, ay nakasuot pa rin ng malinis na suit, ngunit ang gusot na manggas at maluwag na necktie ay nagpapahiwatig ng kanyang abalang buhay. "Attorney Cruz, matagal-tagal na po.
Nag-abot ng kamay si Isa. 1 taon na ba? Salamat sa inyo. Napawalang sala ang client ko. Nagpapasalamat talaga ako. Mahigpit na kinamayan ni Leo si Isa. Pasok po. Ipagtitimpla ko kayo ng kape. Puno ng libro at file ang opisina. Nakatambak ang mga cup noodles sa lumang mesa at may kumot na nakatiklop sa sofa. Dito po kayo natutulog? Tanong ni Isa. Opo. Nagtitipid po ako sa renta sa bahay dahil madalas akong gumagawa ng kaso na walang bayad. Hindi po maganda ang kita. Ngumiti si Leo ng may hiya. Hindi ba kayo inalok ng scout ng mga malalaking law firm? Oo. Pero kung doon ako, hindi ko matutulungan ang mga walang pera. Ayaw ko noon. Kaya ako nag-abogado, sabi ni Leo habang iniaabot ang kape. Kaya, anong nangyari? Hindi maganda ang boses mo sa telepono. Kinuha ni Isa ang USB sa kanyang bag at inilagay sa mesa. Pakitingnan po ito. Isinaksak ni Leo ang USB sa computer. Unti-unting tumigas ang mukha ni Leo habang binubuksan ang mga file. Totoo ba ito? Opo. Ebidensya po ito ng katiwalian ni Marco Del Mundo, ang vice-presidente ng Dambana Holdings. Patuloy na nag-scroll si Leo sa mga file habang nakakagat ang labi. List ng peking kumpanya, records ng embezzlement, recordings ng drug transaction, list ng panunuhol. Lahat ay detalyado. Inspektor, saan mo ito nakuha? Mula po sa isang whistleblower, dating executive secretary ni Marco Del Mundo. Napakatindi nito. Itinuro ni Leo ang screen. Tingnan nyo. Simula sa general ng pulisya, tagapag-usig, pati mga congressman ay nandito. Lahat sila tumanggap ng suhol mula kay Marco Del Mundo? Opo. Kaya hindi ko siya kayang hulihin ng mag-isa. Tinalikuran ako ng buong hanay ng pulisya. Nanginginig ang boses ni Isa. Tiningnan ni Leo si Isa. Inspektor, may nangyari ba sa inyo at kay Marco Del Mundo? Ikinuwento ni Isa ang nangyari sa lobby ng Dambana Holdings, ang kahihiyan ng kanyang biyenan, ang paghuli niya kay Marco at ang pag-aresto sa kanya ng sarili niyang mga kasamahan. Kaya po ako ngayon, nakasuspension. Malapit na po ang pagdinig sa disiplina. Nang matapos si Isa, kinuyom ni Leo ang kanyang kamao. Ito ay tungkol sa katarungan, Inspektor. Ako ang magiging legal representative niyo. Talaga po? Opo. Sa ebidensyang ito, siguradong mahuhuli natin si Marco. Hindi dapat nating hulihin siya. Nagliliyab ang mata ni Leo. Pero paano? Lahat ng pulis at tagapag-usig nabayaran na. Opinyon ng publiko, sabi ni Leo habang inaalis ang USB. Kailangan nating gumawa muna ng opinyon ng publiko. At sa oras na nakampante si Marco, sabay-sabay nating ilalabas ang lahat. Sa oras na nakampante siya? Opo. Alam niyo ba kung kailan ang anniversary ng Dambana Holdings? Inilatag ni Leo ang kalendaryo. Ika-25 ng buwang ito. Sa araw na iyon, uupo siya bilang Chief Executive Officer. Nanlaki ang mata ni Isa. Tama, hahayaan natin siyang umupo sa puwesto. At sa harap ng buong bansa, aarestuhin natin siya. Direktang pag-broadcast, ngumiti si Leo. Pero paano tayo makakakuha ng warrant? Siguradong nabayaran na rin ang mga hukom. Hindi lahat. May kilala akong isang hukom. Kilala siya sa pagiging matapat. Hihilingin natin sa kanya na magbigay ng warrant. Nagbukas si Leo ng laptop at nagpatuloy. At Inspektor, hindi naman bulok ang buong hanay ng pulisya, hindi ba? May mga hindi tumanggap ng suhol. Opo. May ilang nakababatang ahente ako sa NBI. Malinis po sila. Tumango si Isa. Kontakin mo sila. Gagawin nating di opisyal na pangkat ng pagsisiyasat. Di opisyal na pangkat ng pagsisiyasat? Opo. Opisyal na? Hindi kayo pwedeng kumilos dahil nakasuspension kayo. Pero di opisyal, pwede tayong mag-imbestiga. Nagsimulang magsulat si Leo sa isang memo pad. Una, kailangan nating hulihin ang drug transactions. Ayon sa recording, regular siyang kumukuha ng droga. Sino ang middleman? Tiningnan ni Isa ang screen. Nandito. Isang nagngangalang Sonny Garcia. May-ari daw ng club sa Makati. Pinalaki ni Leo ang screen. Dapat natin siyang hulihin muna. Para makarating tayo kay Marco. Kailangan nating magmanman. Bulong ni Isa. Opo. At ako naman, sisimulan ko na ang media work. May mga kaibigan akong reporter. Ibibigay ko ang mga file sa kanila, pero may embargo. Embargo? Opo. Huwag munang ilalabas ang news hanggang sa araw ng inauguration. Kung ilalabas natin iyon sa araw na iyon,
mas magiging malaki ang epekto. Masayang ngumiti si Leo. Mahigpit na hinawakan ni Isa ang kamay ni Leo. Attorney Cruz, maraming salamat. Walang anuman, Inspektor. Kayo po ang nagligtas sa akin noong 1 taon. Ako naman po ngayon ang tutulong. Kinumutan ni Leo ng 2 kamay ang kamay ni Isa. Noong gabing iyon, tinawagan ni Isa ang 3 nakababatang ahente na pinagkakatiwalaan niya. Sa isang tahimik na sulok ng isang cafe, nag-usap silang 4. Ma'am, anong nangyayari? Nakasuspension po kayo, hindi ba? Nag-aalalang tanong ng isang agent. May hihilingin ako sa inyo, sabi ni Isa habang inilabas ang USB. Tingnan niyo muna ito. Pagkatapos, magdesisyon kayo kung tutulong kayo o hindi. Isinaksak ng agent ang USB sa laptop. Pagkakita sa screen, sabay-sabay tumigas ang mukha ng 3. Ebidensya ito ng katiwalian ng executive ng isang chaebol, si Marco Del Mundo, at kasama rin dito ang list ng katiwalian sa loob ng hanay ng pulisya. Mahinang sabi ni Isa, pati po pangalan ng general ng pambansang pulisya. Nandito, nanginginig ang boses ng isang agent. Tama. Kaya hindi natin ito magagawa ng opisyal. Kailangan nating kumilos bilang di opisyal na pangkat ng pagsisiyasat. Tiningnan ni Isa ang 3. Mapanganib ito. Kung mahuli kayo, madidisiplina rin kayo. Gagawin niyo pa ba? Sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang agent ang nagsalita. Ako, sasama po ako, ma'am. Nakita ko po nang hilahin kayo palabas ng lobby. Galit na galit po ako noon. Sasama po ako. Ako rin po. Bakit tayo nagpulis? Para ipagtanggol ang katarungan, hindi ba? Sang-ayon ng Isa. Ma'am, sasama po kaming lahat. Tumango silang 3. Uminit ang gilid ng mata ni Isa. Salamat, mga anak. Kaya, saan tayo magsisimula? Una, kailangan nating hulihin si Sonny Garcia, ang may-ari ng club. Siya ang middleman na nagbibigay ng droga kay Marco. Binuksan ni Isa ang isang file. Nagtatrabaho siya sa isang club lounge sa Makati. Doon tayo magmanman. Opo. 4 na araw na matinding pagmamanman ang nangyari. Nagbabantay sina Isa at ang mga agent sa paligid ng club. At sa ika-4 na gabi, sa wakas, dumating si Sonny Garcia na may dalang kahina-hinalang bag. Ayan na, bulong ni Isa sa kanyang radyo. Sa sandaling pumasok si Sonny sa isang eskinita, sabay-sabay silang lumabas. Pulis! Huwag kang gagalaw. Ha? Ano? Sinubukan ni Sonny na tumakas, ngunit hinila ni Isa ang kanyang braso at pinigil. Buksan mo ang bag! Nang buksan ng isang agent ang bag, tumambad ang maliliit na plastic bags. Shabu po, ma'am. Sonny Garcia, arestado ka. Ikinapos ni Isa ang posas. Sa interrogation room ng presinto, matigas si Sonny. Wala akong alam. Inutusan lang ako ng kaibigan ko. Sino ang kaibigan mo? Malakas na hinampas ni Isa ang mesa. Hindi ko pwedeng sabihin. Kung sasabihin ko, papatayin nila ako. Umiling si Sonny. Kung hindi mo sasabihin, ikaw lang ang sisisihin. Sa drug trafficking, baka umabot ka ng 10 taon sa kulungan. Malamig na sabi ni Isa. Namutla ang mukha ni Sonny. Hindi. Hindi talaga ako ang nag-iisa. Kung ganon, sino pa? Sabihin mo ang pangalan. Matapos ang 1 oras na interrogation, nagsalita rin si Sonny. Si Marco Del Mundo? Po. Ang vice-presidente ng Dambana Holdings. Nakarecord ba? Tanong ni Isa sa agent. Opo, ma'am. Nakarecord na po lahat. Sige, magpatuloy ka. Anong ginawa ni Marco Del Mundo? 2 beses po siyang bumibili ng droga kada buwan. Ako po mismo ang naghahatid sa bahay niya. Nanginginig ang boses ni Sonny. May ebidensya ka? Text messages po. May transaction records din. Nasa cellphone ko po lahat. Kinumpis ka ni Isa ang cellphone ni Sonny. Nang buksan ang text messages, nakita ang buong pag-uusap nila ni Marco. Sige na. Tumango si Isa sa mga agent. Kailangan na lang natin ng warrant. Kinabukasan, dinala ni Leo ang lahat ng ebidensya sa hukuman. Sa harap ng hukom na kilala sa pagiging matapat, isinumite ni Leo ang lahat ng file. Judge, hindi lang ito simpleng kaso ng droga. Ito ay isang malaking kaso ng katiwalian sa kapangyarihan. Nanginginig ang boses ni Leo, ngunit mariin. Maingat na sinuri ng hukom ang mga file. Matapos mag-isip ng matagal, nagsalita ang hukom. Ibibigay ko ang warrant. Maraming salamat po. Yumukod si Leo ng malalim.
Sumikat ang araw ng pagdedesisyon. Nagsuot si Isa ng kanyang uniforme at humarap sa salamin. Nagniningning ang badge ng NBI sa kanyang dibdib. Sa sala, nagbabasa ng morning paper si Mang Berto. Tatay, bakit anak? Tumingin si Mang Berto. May pupuntahan lang po ako ngayon. Manood po kayo ng news. Nagbigay si Isa ng isang matapang na ngiti. Anong meron? Malalaman niyo rin po mamaya. Mahal ko po kayo, tatay. Lumabas si Isa ng pinto. Kinuyom ang kanyang kamao. Ngayon na ang katapusan. Ang Grand Ballroom ng hotel, kung saan gaganapin ang seremonya ng pag-upo ni Marco Del Mundo bilang CEO, ay napakagara. Nagniningning ang mga chandelier sa kisame. At nakahanay ang mga VIP sa pulang carpet. Abalang nag-aayos ng kanilang mga kamera ang mga press sa iba't ibang sulok. Ngayon, isa itong makasaysayang araw. Maraming salamat sa inyong lahat na dumalo para sa bagong simula ng Dambana Holdings, sabi ng MC kasabay ng palakpakan. Umakyat si Marco sa entablado. Nakasuot ng mamahaling suit, nakatayo si Marco sa podium na may mapagmataas na ngiti. Sa aking mga pinararangalang panauhin. At sa buong bansa, binuksan ni Marco ang kanyang speech. Isang karangalan po na tumayo dito ngayon. Gagawin ko po ang Dambana Holdings na isang mas malinis at mas transparent na kumpanya. Bumuhos ang palakpakan. Ngumiti si Marco at binaliktad ang pahina ng kanyang speech. Ang Dambana Holdings ay uunahin ang transparent management. Sa sandaling iyon, zzz. May static na tunog ang narinig mula sa malaking screen. Lumingon ang mga tao sa screen. Biglang nagbago ang screen at nagsimulang mag-play ang video ng isang madilim na kwarto. Ano yan? Gulat na tiningnan ni Marco ang screen. Sa video, malinaw na nakita si Marco na kumukuha ng puting pulbos mula sa isang maliit na supot at sinisinghot ito. Ano yan? Nagsimulang magulo ang bulwagan. Nagpatuloy ang video. Nakita si Marco na sinasakal at sinasaktan ang isang empleyado. Pagkatapos, ang eksena ng pagbibigay ng envelope na puno ng suhol sa isang conference room. Oy, patayin nyo yan! Patayin nyo ang screen! Malakas na sigaw ni Marco. Ngunit hindi tumigil ang video. Sa huli, isang audio recording ng phone call ni Marco ang narinig. General, pakiayos po sana ito. Ipadala ko po sa inyo ang account number. Naging pandemonium ang bulwagan. Sunod-sunod na kumislap ang flash ng mga kamera ng mga reporter. Sa sandaling iyon, bumukas ng malapad ang pinto sa likuran ng bulwagan. Pumasok si Isa, nakasuot ng kanyang uniforme, ng buong pagmamalaki. Sa likuran niya, nakahanay ang mga agent ng Special Investigation Team. Si siya? Bakit siya nandito? Sigaw ni Marco nang makita si Isa. Humarap si Isa sa mga tao at naglakad patungo sa entablado. Kasama niya si Attorney Leo Cruz at mga tagapag-usig. Mga bodyguard, pigilan niyo ang babaeng yan, sigaw ni Marco. Sinubukan ng mga bodyguard na humarang, ngunit pinigilan sila ng mga tagapag-usig. Pagpapatupad ito ng batas. Pakiusap! Tumabi kayo! Sabi ni Leo habang hawak ang mga document. Umakyat si Isa sa entablado. Nagkatitigan sila ni Marco. Ay ikaw! Namutla ang mukha ni Marco. Kinuha ni Isa ang warrant mula sa kanyang bulsa at iwinagayway sa mukha ni Marco. Marco Del Mundo, arestado ka dahil sa paglabag sa Dangerous Drugs Act, Special Physical Injury, Embezzlement, at Graft and Corruption. Ano? Umatres si Marco. May karapatan kang manahimik at kumuha ng tulong ng abogado, malamig na sabi ni Isa. Hay, hindi ito totoo. Alam mo ba kung sino ako? Sigaw ni Marco. Alam ko. Vice-presidente ng Dambana Holdings. Hindi, dating vice-presidente na siguro. Ngumisi si Isa. Biglang tumalikod si Marco at tumakbo patungo sa emergency exit. Hulihin niyo yan. Hinabol siya ng mga agent. Ngunit mas mabilis si Isa. Inabutan niya si Marco at dinakma ang kanyang braso. Aray! Katulad noong nangyari sa lobby 1 buwan na ang nakalipas, binali ni Isa ang braso ni Marco at pinabagsak ang kanyang center of gravity. Pagkatapos, isang malakas na takedown ang nagpabagsak kay Marco sa sahig. Bam! Bumagsak si Marco sa carpet. Sunod-sunod na kumislap ang flash ng maraming kamera. Nag-uunahan ang mga reporter sa pagkuha ng picture. Ungol ni Marco habang nagpupumiglas. Inikot ni Isa ang pulso ni Marco sa likuran at kinapusan ng posas. Clack! Ito ay para sa aming tatay.
at para sa lahat ng mga taong niyurakan mo. Mahinang bulong ni Isa sa tainga ni Marco. Hayop ka, papatayin kita. Hindi kita palalampasin. Galit na sigaw ni Marco. Magkita na lang tayo sa hukuman, sabi ni Isa at itinayo si Marco. Naging magulo ang bulwagan. Ang mga VIP ay gulat na nakatayo at ang mga reporter ay walang tigil sa pagkuha ng larawan. Inspektor, may sasabihin po ba kayo? Inabot ng isang reporter ang microphone. Ngayon, nanalo ang katarungan. Iyon lang, maikling sagot ni Isa at inakay si Marco palabas. Ang live camera ay kinunan ang buong tagpong iyon. Sa bahay, nanonood ng TV si Mang Berto at umiyak. Umuulit ang eksena kung saan inaaresto ng kanyang manugang si Marco. Isa, hinaplos ni Mang Berto ang kanyang namamagang pisngi. Sa investigation room ng presinto, itinanggi ni Marco ang lahat ng akusasyon. Wala akong ginawa. Imbento lang yan. Imbento? Inilapag ni Isa ang isang file. Narito ang affidavit ng dating executive secretary mo, si Ginang Elisa Perez. May ebidensya rin ng pag-alis mo ng pera ng kumpanya sa pamamagitan ng pekeng kumpanya at kumuha rin kami ng confession mula sa drug middleman mo, si Sonny Garcia. Umamin siyang buwan-buwan siyang nag-supply ng droga sa iyo. Nag-play si Isa ng recording. Narinig ang boses ni Marco. Kailan mo maibibigay ang item ngayong buwan? Namutla ang mukha ni Marco. At ano ito? Kinuha ni Isa ang isa pang file. Ito ang record ng paglilipat ng pera sa bangko sa account ng General ng Pambansang Pulisya, 20 million, at 5 million sa hepe ng CIDG. Lahat ay nandito. Hay, hindi. Donation lang yan, depensa ni Marco. Donation sa personal account? Magbigay ka ng reasonable na paliwanag, malamig na ngumiti si Isa. Tumagal ang interrogation hanggang gabi. Sa huli, hindi na nakayanan ni Marco at umamin sa ilan sa mga akusasyon. Matapos ang interrogation, tumayo si Isa habang nag-aayos ng mga file. Inspektor, saan po kayo pupunta? Tanong ng isang agent. Sa opisina ng General ng Pulisya, maikling sagot ni Isa. Po? Ngayon? Oo. Siya na lang ang natitira. Kinuha ni Isa ang posas at nagtungo sa National Police Headquarters. Sa harap ng opisina ng General ng Pulisya, hinarang siya ng Secretary, Inspector Reyes. Sinabi ng General na hindi niya kayo pwedeng harapin. Tabi, itinulak ni Isa ang pinto. Sa loob ng opisina, nakaupo si General Manuel Corpus sa sofa. Inspektor Isa Reyes, malamig na sabi ng General. Anong kailangan mo? Dito po ako para arestuhin kayo, sabi ni Isa habang inilabas ang posas. Ano? Biglang tumayo ang General. Arestado ka dahil sa bribery mula kay Marco Del Mundo. Nasisiraan ka na ba? Alam mo ba kung sino ako? Sigaw ng General. Ang General ng Pambansang Pulisya, hindi ba? Pero isa ring kriminal, inabot ni Isa ang warrant. Nanginginig ang kamay ng General. Hay, hindi ito totoo. May ebidensya po. Records ng paglilipat ng pera sa bangko, recordings, witness testimonies. Lahat po ay nandito. Lumapit si Isa. Ibigay mo ang kamay mo. Isa Reyes, sumigaw ang General. Tapos na ang karir mo sa pulisya, alam mo ba? Maaring, pero tapos na rin ang sa inyo. Ikinapusan ni Isa ng posas ang pulso ng General. Clack, baliw na babae. Nagpupumiglas ang General, ngunit wala siyang nagawa. Inakay ni Isa ang General palabas. Ang mga pulis sa hallway ay tulalang nakatingin. Anong nangyayari? Si General? Hindi pinansin ni Isa ang mga tingin at dinala ang General. Noong gabing iyon, pinuno ng balitang ito ang news. VP Marco Del Mundo ng Dambana Holdings, arestado dahil sa droga at suhol. PNP Chief, sangkot din sa malaking kaso ng katiwalian. Dramatikong pag-aresto sa inauguration. Mula trending topic 1 hanggang 10, lahat ay may kaugnayan sa kaso. Pag-uwi ni Isa, umupo siya sa tabi ni Mang Berto na nanonood ng TV. Tatay, niyakap ni Mang Berto si Isa. Salamat anak. Maraming salamat. Tapos na po tatay. Niyakap din ni Isa si Mang Berto. Magsasaya na po tayo. Oh, umiyak silang dalawa habang magkayakap. Sa TV, patuloy na umuulit ang eksena kung saan inaakay si Marco. Isang linggo ang lumipas matapos ang kaso. Si Isa ay binigyan ng commendation sa halip na discipline at si Mang Berto ay nakatanggap ng formal na paumanhin at naibalik ang dangal.
Ngayon, nagtipon ang pamilya sa paboritong samgyupsal restaurant ni Mang Berto para ipagdiwang. Tatay, cheers! Itinaas ng asawa ni Isa ang baso ng soju. Sige, cheers! Masayang ngumiti si Mang Berto at nakipag-toast. Tatay, kumain pa kayo ng samgyupsal. Nilagyan ni Isa ng samgyupsal sa plato ni Mang Berto. Sige, salamat anak. Masayang kumain si Mang Berto. Tatay, mahirap po ang pinagdaanan nyo, hindi po ba? Nangingilid ang luha ni Isa. Hindi anak, tapos na yon. Tingnan na lang natin ang kinabukasan. Mahigpit na hinawakan ni Mang Berto ang kamay ng kanyang manugang. Salamat sa iyo anak, nabuhay ako ulit. Anong pinagsasabi nyo? Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Wala akong alam na ganyan pala katapang ang manugang ko. Ang saya-saya ko nang makita kitang inaaresto ang masamang taong iyon sa TV. Masayang tumawa si Mang Berto. Tatay, magpahinga na po kayo. Huwag na kayong magtrabaho ng mahirap. Sabi ng asawa ni Isa. Oo, tama. May edad na rin ako. Magbabantay na lang ako ng mga apo. Uminom pa ng soju si Mang Berto. Tatay, unti-unti po. Baka mabulunan kayo. Nag-aalalang sabi ni Isa. Ayos lang. Ngayong araw na ito, dapat kumain at uminom ng masaya. Patuloy na kumain si Mang Berto ng nakangiti. Lumipas ang mga 30 minuto. Biglang nagbago ang mukha ni Mang Berto. Hinawakan ni Mang Berto ang kanyang dibdib. Tatay. Nagulat si Isa at hinawakan si Mang Berto. Agad ding tumayo ang kanyang asawa. Ang sakit ng dibdib ko. Namutla ang mukha ni Mang Berto. Pinawisan siya ng malamig. Tatay, gising. Inalog ni Isa si Mang Berto. Ngunit biglang bumagsak si Mang Berto sa mesa. Nagkalat ang mga plato. Tatay! Sumigaw si Isa. Honey, tumawag ka ng emergency! Inilabas ng asawa ni Isa ang kanyang cellphone. Inihiga ni Isa si Mang Berto sa sahig at sinimulan ang CPR. 1, 2, 3, 4. Nanginginig ang kamay ni Isa, ngunit hindi siya tumigil. 5, 6, 7, 8. Nagtipon ang mga customer. Ayos lang po ba siya? Wala po bang doktor dito? Lumipas ang mga 10 minuto. Narinig ang sirena ng ambulance. Tumakbo ang mga paramedic dala ang stretcher. Tumabi kayo. Inilipat ng mga paramedic si Mang Berto sa stretcher. Kayo po ba ang guardian? Opo. Ako po ang manugang. Nanginginig ang boses ni Isa. Sumama po kayo. Sa loob ng ambulance, bumaba ng mabilis ang heart rate ni Mang Berto. Beep, beep, beep. Nagbigay ng unstable signal ang ECG monitor. Bumababa ang blood pressure niya. Sigaw ng isang paramedic. Tatay! Gising! Parang awa niyo na! Mahigpit na hinawakan ni Isa ang kamay ni Mang Berto. Dumating ang ambulance sa emergency room ng ospital. Tumakbo ang mga medical staff. Ano ang kondisyon ng pasyente? Lalaki, 60 seconds, may acute chest pain, low consciousness, blood pressure 90/60. Mabilis na nagulat ang paramedic. Dali. Sa emergency room, itinulak ng mga doktor ang kama ni Mang Berto papasok. Dito lang po kayo maghintay, guardian. Hinarang ng isang nurse si Isa. Tatay. Tatay. Umiyak si Isa, ngunit mahigpit na nakasara ang pinto. Lumipas ang 30 minuto. Lumabas ang doktor mula sa emergency room. Guardian po? Opo, Doc. Anong nangyari sa tatay ko? Tumakbo si Isa. Acute myocardial infarction. Nabarahan ang ugat patungo sa puso. May namamatay na muscle ng puso. Kung ganon, anong gagawin namin? Naghihanda kami para sa emergency operation. Pero, huminto ang doktor. Pero ano po? Sabihin niyo po sa akin. Nanginginig ang boses ni Isa. Ayon sa test results, may malubhang pagdurugo sa abdomen ng pasyente. Kailangan ng blood transfusion bago ang operation. Tiningnan ng doktor ang tablet. Ang blood type ng pasyente ay Rho na variant. Ano po yan? Ito ay isang bihirang blood type na mayroon lang sa 1,000,000 Koreano-Filipino. Iba ito sa normal na Rho, kaya tanging dugo lang na pumasa sa special antibody test ang pwedeng i-transfuse. Namutla ang mukha ni Isa. Kaya hindi pwede ang dugo sa ospital? Sinuri na namin. Wala kaming stock sa ospital. Nagpadala na rin kami ng emergency request sa mga blood bank sa buong bansa, ngunit umiling ang doktor. Wala po kaming stock ng blood type na iyan. Kung ganon, anong gagawin namin?
umiiyak na si Isa. Kailangan nating makakuha agad. Pero, tiningnan ng doktor ang orasan. Hindi niya kakayanin ngayong gabi. Kung hindi tayo makakakuha ng dugo bago matapos ang gabi, kailangan na po nating maghanda. Hindi po pwede, sumigaw si Isa. Gagawin namin ang lahat. Magsusupplement kami ng likido sa ugat habang naghahanap ng dugo. Pumasok ulit ang doktor sa emergency room. Napaupo si Isa sa sahig ng hallway at umiyak. Honey, niyakap ng asawa ni Isa si Isa. Kagabi lang, nakangiti pa si tatay. Bakit nangyari ito? Umiyak si Isa sa yakap ng kanyang asawa. Gusto na nating sumaya. Pero bakit ganito? Kumalma ka, honey. May pag-asa pa. Umiyak din ang kanyang asawa. Kinuha ni Isa ang kanyang cellphone at nagpadala ng emergency notice sa Police Internal Network. Parang awa nyo na. Iligtas nyo ang biyenan ko. Kailangan namin ng RHO na variant na dugo. Tulungan nyo po kami. Nag-post din siya sa kanyang social media. Sa aming pamilya na lumaban para sa katarungan. Parang awa nyo na, bigyan nyo kami ng himala. Nanginginig ang daliri ni Isa, ngunit hindi siya tumigil. Nagpadala rin siya ng text message kay Attorney Leo Cruz. Attorney Cruz, tulungan niyo po ako. Na-confine ang tatay ko. Matapos magpadala ng mensahe, napaupo ulit si Isa sa sahig. Sa bintana ng ICU, nakita niya si Mang Berto na nakahiga. Puno ng tube ang katawan niya at mahina lang ang galaw ng ECG monitor. Tatay, idinikit ni Isa ang kanyang kamay sa bintana. Parang awa niyo na. Lumaban po kayo. Lumaban po kayo. Lumipas ang isang oras. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa lobby ng ospital. Mga kasamahan ni Isa. Inspektor! Tumakbo ang mga agent. Nakita namin ang social media mo. Hindi ba pwedeng kami na lang ang mag-donate? Salamat. Pero kailangan nating pumasa sa special antibody test. Umiling si Isa. Sige, susubukan namin. Magpapatest kaming lahat. Mahigit 10 pulis ang nagtungo sa blood donation room. 30 minuto ang lumipas, lumabas ang isang nurse. Paumanhin, lahat ay nagpakita ng antibody reaction. Hindi pwede! Napaupo si Isa, nanlalambot ang binti. Mabilis siyang inalalayan ng kanyang asawa. Honey, ayos lang. Maghanap tayo ng ibang paraan. Anong paraan pa? Wala na tayong oras. Sigaw ni Isa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng emergency room, lumabas ang doktor na may seryosong mukha. Guardian, opo doc. Tumakbo si Isa. Lumalala ng mabilis ang kondisyon ng pasyente. Malapit na ang pinakamahalagang oras para sa operation. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Huwag muna. Nagmakaawa si Isa. Yumuko ang doktor. Gagawin po namin ang lahat. Katahimikan lang ang umiral sa hallway. Patuloy na kumalat ang post ni Isa sa social media, ngunit walang dumarating sa ospital. Walang humpay na lumipas ang orasan. Alas 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m., unti-unting nawawala ang buhay ni Mang Berto. Tatay, idinikit ni Isa ang kanyang noo sa bintana ng ICU. Pasensya na po. Dahil hindi ako karapat-dapat, hindi ko kayo mailigtas. Hindi siya tumigil sa pag-iyak. Sa sandaling iyon, sandali, tabii. Narinig ang nagmamadaling boses mula sa dulo ng hallway. Isang tagahatid na punong-puno ng pawis ang nagtanggal ng kanyang helmet at tumakbo. Ako po. Ako po ang hinahanap niyong may tamang blood type? Hingal na sabi ng tagahatid. Opo. Sino po kayo? Tumingin si Isa. Habang nagde-deliver po ako, nakita ko po ang news. Ang biyenan po pala ng inspektor na humuli kay Marco Del Mundo. Ipinakita ng tagahatid ang kanyang blood donor card. RH? Opo. Ako. Hindi ko lang po alam kung variant, pero pakitest po. Nagmamadaling lumapit ang nurse. Dito po kayo. Sinundan ni Isa ang tagahatid sa testing room gamit ang nanginginig na binti. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Nanalangin si Isa habang magkadikit ang kamay. Lumipas ang 10 minuto. Lumipas ang 20 minuto. Bumukas ang pinto ng testing room. Lumabas ang doktor na nakangiti. Tumugma. Itutuloy na namin ang operation. Talaga po? Nanlambot ang binti ni Isa at napaupo sa sahig. Maraming salamat po, maraming salamat po. Yumukod si Isa ng malalim sa tagahatid. Walang anuman po. Natural lang po yan. Kayo po ang nagtatanggol sa lipunan namin.
Kaya ito po ang dapat kong gawin. Nakangiti rin ang tagahatid. Umiilaw ang lamp sa operating room. Nagtipon ang mga kasamahan ni Isa at mga sibilyan sa hallway. Lahat ay nagdarasal para sa kaligtasan ni Mang Berto. Mahigpit na hinawakan ni Isa ang kamay ng tagahatid. Maraming salamat po. Talaga po. Hindi tumigil ang luha niya. Nagpatuloy ang operasyon sa loob ng 8 oras. Pagkatapos ng 1 oras mula nang mag-post si Isa sa social media, kumalat agad ang kwento ni Isa sa ilalim ng pamagat na ang malungkot na kwento ng bayaning pulis na humuli kay Marco Del Mundo. Bumuhos ang mga mensahe ng suporta sa comment section. Sana po mabuhay kayo. Nagdarasal po ako. Ang mga taong matuwid, bakit sila nakakaranas ng ganitong paghihirap? Sayang at hindi tugma ang blood type ko, kundi sana tumakbo na ako. Habang dumarami ang nagbabahagi, naging trending topic ang post. Nagsimulang pumila ang mga sibilyan sa lobby ng ospital. Umaasang baka tugma ang kanilang dugo. 20, 30, 50. Patuloy na dumarami ang tao. Inspektor, hingal na dumating si Attorney Leo Cruz. Attorney Cruz! Umiyak ulit si Isa nang makita si Leo. Ayos lang po. Siguradong maililigtas niyo po ang tatay niyo. Inalaya ni Leo si Isa. Tingnan niyo po ang mga tao. Nandito po sila para iligtas ang tatay niyo. Lumingon si Isa sa lobby. Mga taong may hawak na donor card, nag-aalalang naghihintay lahat ay mga estranghero, ngunit tumakbo sila nang may taos pusong hangarin. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Yumukod si Isa ng malalim sa mga tao, sa loob ng operating room. Pagod na lumabas ang chief surgeon matapos ang 8 oras. Guardian, tumayo si Isa. Doc, anong nangyari sa tatay ko? Matagumpay ang operation. Ngumiti ang doktor. Nalagpasan na natin ang critical stage. Talaga po? Tumulo ang luha ni Isa. Opo. Nabuksan na ang baradong ugat at naayos na ang pagdurugo. Nasa stable condition na po siya. Salamat po. Maraming salamat po. Yumukod si Isa ng malalim sa doktor. Nagpalakpakan ang lahat ng tao sa hallway. Pagbati, salamat sa Diyos. Yumukod si Isa sa mga tao. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hinding-hindi ko po kayo malilimutan. Inilipat si Mang Berto sa ICU, natutulog, may oxygen mask. Ang ECG monitor ay nagbibigay ng regular signal. Beep, beep, beep. Tatay, idinikit ni Isa ang kanyang kamay sa bintana. Salamat po at nabuhay kayo. 12 oras ang lumipas. Unti-unting nagmulat si Mang Berto. Tatay, gising na po kayo. Tumakbo si Isa sa ICU. Isa, mahina niyang binuksan ang mata. Opo, tatay. Ako po ito. Nabuhay ako. Opo, maraming tao po ang tumulong, kaya nabuhay kayo. Mahigpit na hinawakan ni Isa ang kamay ni Mang Berto. Sino? Si Kuya Jun. Jun yun po, isang tagahatid. Siya po ang nag-donate ng dugo. At maraming sibilyan po ang pumunta sa ospital at naghintay. Tumulo ang luha mula sa mata ni Mang Berto. Nakatanggap ako ng ganitong kabutihan. Karapat-dapat po kayo, tatay. Buong buhay nyo. Namuhay kayo. Para sa iba, umiyak din si Isa. Unti-unting ibinaling ni Mang Berto ang ulo at tumingin sa labas ng bintana. Nagniningning ang sikat ng araw. Salamat. Maraming salamat, bulong ni Mang Berto. Sa labas ng kwarto, nakatayo si Kuya Jun na may dalang bulaklak. Pwedeng pumasok? Tanong niya sa nurse. Sandali po. Tatanungin ko lang po ang guardian. Pumasok at lumabas ang nurse. Pumasok na raw po. Maingat na binuksan ni Kuya Jun ang pinto. Tito, masayang sinalubong ni Isa si Kuya Jun. Ayos lang po ba ang pag-uwi niyo kagabi? Opo, tinapos ko pa ang mga delivery ko. Ngumiti si Kuya Jun at inabot ang bulaklak kay Mang Berto. Magpagaling po kayo, Tito. Salamat. Maraming salamat. Tinanggap ni Mang Berto ang bulaklak gamit ang nanginginig na kamay. Ikaw pala ang nagligtas sa buhay ko. Hindi po. Ginawa ko lang po ang dapat. Kinuha ni Kuya Jun ang kamay niya. Mahigpit na hinawakan ni Mang Berto ang kamay ni Kuya Jun. Hinding-hindi ko po malilimutan. Magpagaling na po kayo. Aalis na po ako. Nagpaalam si Kuya Jun at lumabas. Hinatid ni Isa si Kuya Jun at bumalik kay Mang Berto. Tatay, ang dami pong mabubuting tao sa mundo. Oo, mapalad tayo. Ngumiti si Mang Berto. Puno ng sikat ng araw ang labas ng bintana. Lumipas ang 2 season. Lumipas ang malamig na taglamig,
dumating ang mainit na tag-araw at ngayon nagsimula na ang maaliwalas na taglagas. Sa isang sulok ng eskinita sa Tondo, Maynila, nagbukas ang isang maliit at kaakit-akit na kainan. Ang sign na tindahan ni Tatay Berto ay nagniningning sa sikat ng araw. Sige, puputulin na natin ang ribbon. Sigaw ni Isa, haba-hawak ang malaking gunting. Clack! Nang maputol ang pulang ribbon, nagpalakpakan ang mga tao. Pagbati, pagpalain kayo. Nakahanay ang mga flower arrangement sa harap ng kainan. Mula sa mga kasamahan sa NBI, kay Attorney Leo Cruz, at mayroon ding galing kay Kuya Jun. Tatay, isuot mo na ang chef hat mo. Isinuot ni Isa ang puting chef hat sa ulo ni Mang Berto. Hehe, nakakahiya naman. Kinamot ni Mang Berto ang ulo. Ganap na gumaling si Mang Berto at mas masigla na siya ngayon kaysa noon. Kahit may scar pa sa kanyang katawan, puno ng sigla ang kanyang mukha. Handa na ba tayong salubungin ang unang customer? Tanong ng asawa ni Isa habang nakasuot ng apron. Handa na. Itinaas ni Mang Berto ang thumb sign. Bumukas ang pinto ng kainan at nagsimulang pumasok ang mga tao. Tuloy po kayo. Masayang ngumiti si Mang Berto habang sinasalubong ang mga customer. Ang unang customer ay si Kuya Jun. Tito, nandito ka? Masayang sinalubong siya ni Isa. Pagbati sa opening. Day off ko ngayon, kaya sinadya ko na. Masayang ngumiti si Kuya Jun. Tito, mukhang tuluyan na po kayong gumaling. Ang galing, salamat sa iyo. Dahil sa iyo ito. Umupo ka. Gagawan kita ng special menu ngayon. Inakay ni Mang Berto si Kuya Jun sa loob. Maya-maya, pumasok din si Attorney Leo Cruz. Inspektor pagbati, Attorney Cruz matagal na. Nag-abot si Isa ng kamay. Ang ganda ng kainan. Si Tito Berto po ba ang nagluto? Opo. Mahilig po si tatay magluto. Ngayon, gagawin na niya ang gusto niya. Ang galing niyo po. Tumingin si Leo sa paligid. May mga litrato sa pader. News clipping ng pag-aresto kay Marco Del Mundo, litrato ni Isa na umaakay sa general ng pulisya, at isang family photo noong umuwi si Mang Berto mula sa ospital. Ayan po ang mga litrato. Puno ng alaala, sabi ni Leo habang itinuturo ang litrato. Opo, mahirap man ang pinagdaanan namin, hindi namin iyon malilimutan. Dahil sa mga panahong iyon, nandito kami ngayon, ngumiti si Isa. Nagtipon din ang mga nakababatang ahente ni Isa. Ma'am, pagbati po. Andito pala kayo mga anak. Pasok. Wow, ang cozy dito. Ang bango ng soup. Umupo ang mga agent. Lumabas si Mang Berto mula sa kusina na may dalang hot bowl ng soup. Ito ang special menu ngayon. Sabaw ng baka. Inilapag ang umuusok na soup sa mesa. Wow, mukhang masarap. Kumuha ng kutsara si Kuya Jun. Tito, ang sarap talaga. Salamat. Kumain kayo ng marami. Masayang tumingin si Mang Berto na puno agad ng mga customer ang kainan. Nagsilbi si Isa habang nakasuot ng apron at ang asawa niya naman ang naghugas ng pinggan. 2 soup po. Sige, lulutuin na po agad. Abalang kumikilos si Mang Berto sa kusina. Tatay, unti-unti po. Baka mapagod kayo, nag-aalalang sabi ni Isa. Ayos lang. Madali lang ito, ngumiti si Mang Berto habang tinitikman ang sabaw. Matapos ang tanghalian, unti-unting umalis ang mga customer. Salamat sa masarap na pagkain. Babalik kami. Nang wala ng customer bandang 3:00 p.m., nagtipon ang pamilya. Tingnan natin ang sales ngayon, sabi ng asawa ni Isa habang kinukwenta sa calculator. Wow, lumampas sa inaasahan. Talaga? Magkano? Lampas 100,000 pesos. Talaga? Nanlaki ang mata ni Mang Berto. Kaya lang, opening day ngayon, kaya siguro marami ang dumating, sabi ni Isa. Grabe pa rin. Ang galing mo talagang magluto, tatay. Hehe, pinupuri mo naman ako. Nahihiyang ngumiti si Mang Berto. Nagsimula na ang dinner service. Dumating ang mga office worker pagkatapos ng trabaho. Tuloy po kayo. Masiglang bati ni Mang Berto. Sa isang mesa, isang binata ang kumakain ng soup at napahanga. Tito, ang sarap po talaga. Saan po kayo nag-aral magluto? Ginawa ko lang ito buong buhay ko. Para sa pamilya ko. Ang swerte ng pamilya nyo. Araw-araw, masarap ang kinakain nila. Itinaas ng office worker ang thumb sign. Salamat. Kumain kayo ng marami. Masayang ngumiti si Mang Berto.
Sa isang sulok ng kusina, tiningnan ni Isa ang kanyang tatay. Iba na siya sa dating nakaluhod sa labi ng Dambana Holdings, 1 taon na ang nakalipas. Ngayon, matapang at masaya si Mang Berto. Isa, bakit? Tanong ni Mang Berto. Wala po. Masaya lang po ako dahil masaya kayo, tatay. Oo, masayang masaya ako ngayon. Ginagawa ko ang gusto ko at malusog ang pamilya ko. Hinaplos ni Mang Berto ang balikat ni Isa. Salamat sa iyo, anak. Kung hindi dahil sa iyo, baka. Wag na po kayong magsalita ng ganyan. Dahil din po sa inyo, nakarating ako dito. Mahigpit na hinawakan ni Isa ang kamay ni Mang Berto. Nagtagumpay din ang dinner service. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, sabi ni Isa sa pamilya, salamat din sa inyo, mga anak. Tumango si Mang Berto habang isinasara ang shutter at nagkukwenta. Naging masaya ang loob ng kainan. Ang total sales ngayon ay 200,000 pesos. Masiglang sigaw ng asawa ni Isa. Wow! Ang galing! Masayang ngumiti si Isa. Magiging matagumpay tayo. Oo, tama. Ang galing magluto ni tatay. Niyakap ng pamilya ang isa't isa at nagalak. Matapos ang accounting, umupo sila sa mesa. Tatay, pagod na po kayo, hindi ba? Masahihin ko po ang balikat nyo, sabi ni Isa, at minasahe ang balikat ni Mang Berto. Aray, ang sarap. Ang kamay ng manugang ko, parang kamay ng manggagamot. Tatay, bukas po, pakiluto naman po ng paborito kong sinigang, sabi ni Isa. Oo, sige, gagawan kita. May maraming pork pa sa sinigang. Masayang tumango si Mang Berto. Tatay, mahal na mahal po kita. Mahal din kita, anak. Niyakap nila ang isa't isa. Niyakap din sila ng asawa ni Isa. Ang pamilya natin, ang pinakamahusay. Sabay-sabay silang ngumiti habang magkayakap. 11:00 p.m. Unti-unting namatay ang mga ilaw sa kainan. Magkakasama silang naglakad sa eskinita. Nasa gitna si Mang Berto at nasa magkabilang gilid sina Isa at ang kanyang asawa na nakakapit sa kanyang braso. Ang ganda ng araw ngayon, bulong ni Mang Berto. Araw-araw po, magiging masaya tayo, tatay. Mahigpit na hinawakan ni Isa ang braso ni Mang Berto. Oo, tapos na ang mahirap na panahon natin. Simula ngayon, mga magagandang bagay na lang ang mangyayari. Nagliwanag ang mga bituin sa langit. Mahaba ang anino nilang tatlo sa eskinita. Sa malayo, natatanaw ang kulungan. Sa isang lugar doon, nakakulong si Marco Del Mundo. Nahatulan ng 15 taong pagkakulong at tinalikuran na ng kanyang pamilya, siguro ay nagsisisi siya sa kanyang malamig na selda. Ngunit para kina Mang Berto at Isa, hindi na iyon mahalaga. Tapos na ang paghihiganti. Ang natira ay kaligayahan na lang. Tatay, bakit anak? Masaya po kayo? Oo. Ako na ang pinakamasayang tao sa mundo ngayon. Masayang ngumiti si Mang Berto. Patuloy silang naglakad. Ang ilaw ng poste sa dulo ng eskinita ay nagbigay sa kanila ng mainit na liwanag. Walang kapangyarihan o pagsubok ang makakatalo sa pagmamahal ng pamilya. Basta't may pusong nagmamahal at nagtatanggol sa isa't isa, malalagpasan nila ang anumang hirap. Ang tindahan ni Tatay Berto ay patuloy na magbibigay ng mainit na pagkain at pupuno sa puso ng mga tao. At sa gitna nito, palaging naroon ang pamilyang nagkakaisa sa pagmamahalan. Sa loob ng 1 taon, maraming pinagdaanan ang pamilya ni Mang Berto at Isa. Ang kahihiyang lumuhod sa harap ng kapangyarihan, ang kalungkutan na mag-isa niyang ipinaglaban ang katarungan, at ang miracle ng paggaling mula sa bingit ng kamatayan sa tulong ng maraming tao, ngunit ang puwersa na nagpapanalo sa kanila ay ang pagmamahala ng pamilya. Si Isa, ang manugang, ay isinugal ang kanyang buhay para sa kanyang biyenan at si Mang Berto ay nagtiwala sa kanyang manugang at lumaban hanggang sa huli. At ang kanilang katapatan ay gumalaw sa puso ng maraming mabubuting tao tulad ni Kuya Jun. Kahit mukhang pera at kapangyarihan ang naghahari sa mundo, ang katarungan at pag-ibig pa rin ang nananalo sa huli. Tulad ng mainit na usok mula sa soup sa tindahan ni Tatay Berto, sana ang buhay nating lahat ay mapuno rin ng ganoong init.